Now we come to the time of the double. Gawa tayo ng banana balls. Good afternoon mga kamamsi. Naglalaga ako dito ng 3 piraso na saging na hinog na saba. So, hintayin lang natin siya na maluto. So, after few minutes, luto na yung ating niluluto na saging na hinog na saba. I-off na natin ang ating stove at gawin na natin ang ating pangmerienda. After natin mabalatan gamit ang ating tinidor, durugin natin ito. After natin madurog yung ating hinog na saging na saba na niluto, lagyan na natin siya ng 1/2 cup na all-purpose flour, 1/4 cup na brown sugar. Then, halu-haluin lang natin yan. Para hindi dumikit sa ating mga palad, naglagay ako ng konting oil. Then, saka natin yan i-mix mabuti. Mas maganda kasi pagkakamayin nyo. Kapag hindi nyo kinamay, mahirap pong i-mix. Pag kutsara lang or spatula yung i-mix ninyo. Kapag ganito medyo basa-basa pa siya, magdagdag lang po kayo ng pakaunti-kunti na harina. Ito kasi saging ko ay hinog na. So, i-adjust nyo lang yung paglalagay ng harina. Huwag nyo kaagad-agad dadamihan yung paglalagay ng harina para hindi naman mawala na ng lasa inyong lulutuin. So, ayan, okay na yan mga kamamsi. And by the way, meron akong in-slice dito na cheese. Quick melt cheese po ito mga kamamsi. Ito ang magsisilbi natin na pangkuha ng ating mixture. Naglagay ako ng oil para hindi dumikit. And then, naglagay din ako ng oil sa aking mga palad. Then, kuha lang tayo nitong ating mixture. Then, ipatin lang natin ng bahagya. Ayan. Pagka-platin natin yan, ilagay natin yung ating ni-slice na quick melt cheese. And then, saka nyo lang yan i-roll. Ayan. Palamanan nyo lang. Hindi masyadong pakalakihan. Then, i-platin nyo lang. Kita nyo ba? Kuha kayo ng cheese. After natin siya mapalamanan, i-coated na natin siya sa ating breadcrumbs. Meron tayo ditong breadcrumbs at konting tubig. Itubog natin siya sa konting tubig. Ayan. Then, saka natin itubog sa ating breadcrumbs. Then, iro-roll natin sa ating mga palad. So, ayan ang pinaka-result niya. So, nagpainit na ako ng kawali. Then, before ninyo isalang, i-roll ninyo sa inyong kamay. Huwag masyadong mainit yung oil kapag ilalagay nyo na kagad. The tendency kasi, pag mainit yung inyong oil, masusunog kagad-agad yung breadcrumbs. So, hintayin lang natin siya na mag-golden brown. So, alalay lang yung apoy mga kamamsi. Huwag nyo pakalakasan yung apoy. Nakita nyo, hindi pumutok yung aking niluto. Hindi lumabas yung cheese. 9 pieces ang nagawa ko sa 3 piraso na saging. So, okay na to mga kamamsi. So, eto na mga kamamsi ang ating banana cheese balls. Kain po tayo mga kamamsi.